Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Batas PH 5 minutes ago. Tungkol ito sa salin ni PBBM. Kasi sinimulan ng ombudsman na open na ang salin. Kahit sino man sa executive, pakita. Ang nauna, mga senador, kongresista, naglabasan na. So, ang nagtanong ngayon, before this is, nagsabi ang palasyo na open ang Pangulo na ipakita ang salin. Promise yan eh. Pwede ipakita. Ang tanong, nasaan na ang salin ng Pangulo? So, ito ang post. Palas, ma'am, on PBBM, salin, release, salin. Ma'am, wala ba? Tahimik. Just in. Malacanang is in silent mode as to whether President Ferdinand Marcos Jr. will publicize his statement of assets and liabilities and net worth, or SALN. The SALN of President Marcos was last seen in the year 2015 at the time he was a senator. Ito ang pahayag ni Auntie Claire. Tignan po natin kung ano ang nararapat. Ganun lang. Tignan natin kung ano ang nararapat. Napakasimple po ang leadership principle. You want to become a good leader? You set example. Pakita ang transparency, good governance, na walang tagong yaman, malinis ang iyong kita. Pakita, salin. May napanood akong Facebook reel. Si Congressman Tino Ax, yung Makabayan Black. Kung minsan, maganda rin na may mga ganitong oposisyon eh. Nakakatulong. Sa budget deliberation ng Budget Office of the President. In-interpolate ni Congressman Tino. 21 billion pesos na confidential and intelligence funds ng Office of the President. Siguro 3 years na ito, no? Nasimot lahat. 100% utilization rate. So, tinanong ni Congressman Tino na, wow, ang galing naman. Kahit piso, walang natira. Anong sagot yung budget sponsor? Congressman Garcia? Ano yon? Very efficient ang Office of the President pagdating sa paggamit ng confidential intelligence fund. Marunong daw eh. Kaya lang, tinanong, how about the other budgets? Kasi yung confidential intelligence, isa lang yun. Marami pang mga budget. What's the utilization rate? Nako, nasa 70% lang. Hindi naubos. Kaya, na-booking sila ni Congressman Tino. Kung confidential intelligence funds, ang bilis niyong gumastos. Simot, ni piso, walang naiwan. Sa mga iba, example, kasi maraming areas of concern din ang Office of the President. Hindi naman na-utilize lahat. Bakit ganun? Di ba? Nakakaduda. Tapos, ito ang maganda sa Makabayan Black na kongresista. Let's be fair, sabi niya. Kung pinagpapaliwanag natin si VP Sara, pinapa-explain natin siya sa paggamit ng kanyang 125 million na confidential funds noong 2022, dapat, sabi ng kongresista, mas magpaliwanag ang Pangulo dahil sobrang laki ang hinahawakan niyang confidential intelligence funds. Wow! Kaya napasaludo ako kay Congressman Tino yung ganun. Anong sagot? Wala lang. Who are we in PowerPoint? Travel abroad. Magkano? Ang alam ko, abot ng sa isang taon na, more than 1 billion pesos per year ang budget ng Pangulo sa kanyang foreign trips. Ano ang purpose? Para daw maghikayat
ng mga mamumuhunan. Ilan na ang namuhunan? Ilan ng foreign investors ang iyang na-convince na wala na po, nagsisialisan na. May napanood akong Facebook reel, pahayag ni former Senator Nikki Cositing, sabi niya, more than 600 investors have fled the country. Napunta na sa iba't ibang bansa sa ASEAN. Kaya dito sa Pilipinas, sa ASEAN, nasa kulela tayo. Pagdating sa mga original members ng ASEAN, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Pilipinas, nasa kulela tayo pagdating sa stock market. Napakababa ang ating stock market ngayon dahil ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 5 trillion pesos ang nawalang puhunan sa stock market mula December last year hanggang October this year. Ang laki. Kaya nababahala na po ang mga negosyante. First time in history, 34 business groups nag-issue ng strongly worded statement urging the President to act fast and decisive na i-resolve ang talamak na korupsyon ng bansa, kasi kung hindi, baka mag-collapse ang ating economy. Iyan din ang pahayag ni Mr. Manny Pangilinan. Baka mag-collapse ang ating economy pag hindi maayos kaagad. Anong ginagawa nila? Paano nila inaayos? ICI lang ang ginagawa eh. So ano ngayon? Masaya daw sila sa takbo ng ICI, but I don't know sa taong bayan. Ako, hindi ako masaya. Pakitang tao lang ang ICI. Kaya napakaganda yung sinulat na article ni Mr. Jarius Bundok sa Philippine Star. Inutil ang ICI dahil walang contempt powers, wala siyang hindi siya pwedeng magpakulong. Pag ayaw ng resource person, hindi napupunta. O di anong gagawin nila? Wala lang. Tapos private hearing, ayaw nilang i-live stream. Paano mare-resolve ang corruption issue natin, yung ginagawa nilang ICI na nakakadismaya. Kailan nyo ipakita ang salin ng Pangulo? Naghintay ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Tulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Naanami diri sa among saging lakatan, so magaputos mi sa silopin sa namunga na nga among lakatan. Salamat din kayo sa Ginoo kay namunga na among lakatan, walo ka sipi. Walo ni siya ka sipi. So sunod-sunod na gid ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among putuson. So gawa sa among giputos nga among saging lakatan. So naa pa gyud ang namunga na Napagyod ang nanay puso. So sunod-sunod na managid ni og pagputos og iya. So walo gyapon ni ka sipi. So mga dagko gyud ang yang bunga. Salamat yun kayo sa Ginoo nga kapamungan among lakatan. Dako gyapon ni nga puso. So kinig ihapit na pud ni among putuson. Gawa sa among saging lakatan upod ni among tanom nga kape. So 1,000 ni ang among tanom nga kape karon. Ug karon maupod ni ang tanom ni Mano Iking nga saging lakatan nga namunga na. Sunod-sunod dagit ang pagpamunga
Pininasad ang hapit na pudputuson ni Manoy Iking. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga namunga na. So akong bisitahon ang ikaduha niyang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga lakatan. So namunga na gihapon. So maupod ni ang tanom ni Manoy Sidreno nga iyang saging lakatan ang una niyang tanom. Ug mao ni kadtong ikaduha niya ng tanom ni Manoy Sidreno nga namunga na gihapon. Ug maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa Ginoo ug sa suporta sa among pagpananom sa kapi ug sa lakatan. Hinaot nga magpadayon pa ang inyong pagsuporta.